say a small prayer for a meantime. Let's bow our heads. Ama, maraming salamat po sa araw na ito, sa pagsasama-sama po namin upang matuto sa isang AC meeting po namin. Naway gabayan niyo po kami sa aming mga gagawin at sa aming matututunan. Sana po ma-apply po namin ito sa gabay ninyo. Hinihiling po namin ito at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Okay. So, before we start, may mga house rules pa po tayo. Okay, sa house rules po natin, kailangan po be on time tayo. It's either 10 to 15 minutes before po ng ating AC. Makapasok po tayo para hindi po nalilate para po meron tayong ano sa mga kasama po natin sa AC kasi may mga trabaho rin po sila, may ginagawa rin po so kailangan po on time tayo. Pero lagi po tayo stay present po tayo and engage. Be proactive and then mute po natin ang ating mic pagka hindi po tayo nagsasalita para po hindi po masyadong maingay sa paligid at unawaan po natin pagka may speaker po na magsasalita. Pagkatapos respect everyone at mag-camera on po tayo if possible para po nagkikita-kita tayo, nalalaman natin yung mga kasama natin kung sino-sino ang nasa loob at nakikita po natin sila. Pagkatapos po, kung may assignments po tayo, we must have to do our assignments and then apply what we have learned. Okay? Para po sa lahat, meron po tayong icebreaker para bago tayo magsimula sa ating topic. So, sa ating icebreaker, kunyari po, yung mga bagay-bagay sa loob, sa paligid natin, kung ano po yung mga bagay na makakatulong po para po sa ating pinag-aaralan. Yung things around sa atin that will be part sa journey natin being a bookkeeper po. Kung ano po yon sa paligid. Katulad po sa akin, ang nasa ano ko is ang mouse. Ito ay makakatulong sa akin sa pag ano ko ng pag na-navigate ko being a bookkeeper. Pagka wala nito, mahihirapan ako kasi kung naka-laptop ako, hindi ko kayang ayusin. So kung naka-cellphone naman ako, manual. Eh pagka may mouse ako, mas madali ako mag-navigate. That is one thing. So anything around you na pwedeng makatulong bilang bookkeeper sa journey natin. So, any volunteer? O magbo-volunturo ako? TL George, ako na po mauna. Okay, sige, Miss Joanne. Thank Ako you. po, calculator. Ay, kita ba? Oo. This calculator po, kasama ko na po to from corporate hanggang dito sa freelancing or sa remote work po. So parang ano ko siya, I take it as parang hindi na po lucky charm but parang partner ko na po siya sa journey ko whether anong corporate to freelancing. Ayun lang po. Thank you. Thank you, Miss John Rose. Sino pa po? Mhm. Ako po mag-volunteer. Okay, go po. Okay, Miss Leonora. Sige Yeah. po. Parang nag-echo. Anyway, sa akin yung ayun, ba't gano'n? Meron po naka-open na isang mic pa po. Oo nga kasi kailangan. I open to account kasi walang camera yung PC ko. Ay my God, paano ba yan? Mamaya na lang, ayusin ko muna. Okay, sige po. Sino po ang available?
Sige, Sir Emil. Opo, ay itong keyboard. Sige po. Kasi sanay sa, hindi ako sanay sa laptop. Pag wala itong keyboard, sigurado mahihirapan ako. Thank you po. Okay. Thank you, Sir Emil. Sino pa po? Ang ready? Ayan. Okay na po ba? Okay, okay na. Okay na po. Ayan. Sige. Ako, I cannot do without my eyeglasses. Mm. Feeling ko invalido ako pagka wala yung eyeglasses ko. I need it. Lalo na pag mga number. So, talagang we're dealing with a lot of numbers. Kaya, yon eyeglasses ang yung parang non-negotiable. Yun lang Mm. po. Okay, thank you po. Anybody pa po? Or magtuturo na ako? Ako na lang po, TL George. Okay, Miss Nilda. Okay, ito yung journal ko. Mhm. Kasama ko kahit meeting or saan ako kasi andito lahat yung mga notes ko, andito lahat yung password ko, yung login username ko, so andito. So kasama ko to palagi. Okay. So, Okay, andyan ang thank buhay you. mo. Yes. Okay, Okay, anybody? thank you. Okay, ako po Sir George. Okay, go. Ayan. Wait. Asa na ba yun? Miss Rita? Video. Okay. Ayan. Pareho kami ni Sir Emil, pero yung keyboard na may numpad. Kasi di ba pag sa laptop na walang numpad, mahirap mag-type ng mga numbers. Yeah, So, right. Tama yun po. po. Thank you. Okay, thank you, Miss Risa. Sino Hello pa po. po? Hello po. Okay, Good Miss afternoon. Angeline. Good afternoon. Hello po. Pasensya na. Ayun. Ako din po. Ang hirap po ako sa sa mga shortcuts kasi minsan nakakalimutan ko. Yun lang so far. At saka sa mouse. Kasi Mm. minsan pag maiwan po yung mouse ko, yun hirapan ako mag-navigate. Pero thankful Mm. ako kasi lately na-fix ko ito sa tulong ng aking kaibigan, na-fix ko yung aking cursor using the pad. Inapakan kasi ng pamangkin ko yung yung laptop ko. So, it seems na may something sa loob na Oh. siguro. So, yun. Inapakan niya talaga. 6 years old talagang nung naka-close yung laptop ko, dun siya sa taas mismo ng laptop na Oh. tumungtong. So, medyo siya. So, Mm. yun. Yung Thankful lang sensitivity din na niya. hindi natuloy yung at saka yung pad lang yung nawala ng function. So, ayun, Mm. nabalik ulit kasi nga ni-research din kung paano gumalaw ang cursor without using the mouse pad. Ayun, mga shortcuts lang po siguro talaga doon ako na-challenge kasi hindi ko talaga memoryado lahat ng shortcuts. Yun. Doon ako nababagalan sa sarili ko. Yun lang po. Thank you. Thank you. Okay, 2 more. Dalawa na lang bago tayo punta sa ating topic. Anybody? Magbo-volunturo na ako. Ako na lang po, TL George. Okay, go. So, ayun po, good afternoon po. So, siguro sa akin yung nasa harapan ko na lang po, which is yung monitor. So, tingin ko mahirap maging bookkeeper kapag wala po tayong monitor. Siyempre, right. Dito po natin makikita yung mga data, tapos yun nga po. Mm. Thank you po. Okay, thank you, Sir Kenji. Anybody? Last one. Ako po, ballpen. Okay, Miss Julina. Okay, go. Ano po ang relevant po ng ating ballpen, Miss Julina? Because I always want to take notes whenever I'm doing something or listening to somebody. Mhm. So, mahina po ang memory, kaya kailangan noted down everything. Okay. Yun lang po. Okay, salamat po. Bye po. Okay,
everybody. Bago tayo pumunta sa topic natin, meron na short introduction ako para sa ating speaker. And kilala niyo ating speaker. Isa sa mga beauty ng ating AC. Isa siyang wife and mom. Wait, hindi ko makita. Okay. Yun, kaya pala, wala akong salamin. And currently, she has 2 active freelancers job. Isang full-time and part-time. Ang full-time niya is UK real estate and property sourcing. And yung part-time niya naman is a virtual assistant for Amazon platform. She used to be a full-time mom, but came pandemic, she got so curious on work from home job. Since everyone was stuck at home, she enrolled in a courses as virtual assistants for Amazon sellers. And sellers has been doing jobs since then. For Amazon sellers, doing product research and work as an Amazon PPC specialist. She enrolled at TBSA this year and have since studied online bookkeeping. She recently got her Zero Advisor certificate since she planned to do online bookkeeping for a long time, particularly for Australian and UK clients. May I present to you our speaker for today, TL Mian. Let's give her a big clap. Okay. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Okay, natutuwa ako doon sa icebreaker natin because alam kong merong mga katulad ko rito. Si Ma'am Julina is still using ballpen, katabi. Yung mga new generation kasi, it's usually the keyboard, no? Ilalagay na lang nila screenshot and everything. Pero mga old school pa rin tayo, Miss Julina. Ballpen as in, we take down notes like that. Okay, so kumusta po kayo? Well, actually, right now, hindi ko alam, natatakot ako sa mga isasagot ninyo kasi alam ko na nag-uumpisa na kayo sa inyong mga portals. So may mga bagay kayo na hindi naiintindihan doon. Okay? So don't worry, hindi lang po kayo ang ganyan. Nung panahon po namin, ay nako, mas lalo kami tumatumbling kami kasi wala kaming naiintindihan at first. But it will all make sense, when you go through booster class. So, anuhin nyo lang po yan, tiyagain nyo po yan kasi dadating po kayo doon sa mga booster classes at mapagdudugtong-dugtong nyo lahat ng napanood nyo, napakinggan ninyo sa inyong portals. Like right now sa inyong masterclass. So, for today, so I will just share my screen and this is our topic for today. Okay, nakikita nyo na po yung screen? Yes po. All right. Okay, so for today, this is our second week of our accountability group. Ang team natin, tandaan natin, it is the Ledger Lead. O yan, kayo ay nabibilang sa Ledger Lead. Okay, so let's start. Ano bang pag-aaralan natin? So ang pag-aaralan natin ngayon are these things, okay? Chosen market, offer statement, and optimized profile. So, mamaya pagdudugtong-dugtongin natin. Yes. Mali po yata yung screen na na-share nyo. Sorry po. Mali po yung screen na na-share nyo. Oh, it's not? Yung Facebook nyo po. Oh. Ayun. Okay. Is it? Teka lang ha, sandali. Hindi ko kasi makita eh. I will stop share. Sandali.
Okay, tama na po ba yung nakikita ninyo? This one or not? CL wala pa po. Wala pa rin. Bali, screen lang po ninyo. Yung front screen nyo na may ibon. Oh, sandali. Let's do it. There. Okay. Tama na po ba? Ayan. Yes po, Yan. BL. Alright. Okay, so the ledger lead. Okay, so ito yung ito ang pangalan ng ating grupo. Okay, sa accountability, the ledger lead. And we are now on our second week of our accountability. Okay, so today, ang pag-aaralan natin is chosen market, offer statement, optimized profile. How are we going to do that? Kasi ito po, importante. Pag ngayon po kasi ay nag-aaral pa lang kayo ng technical side of our lesson. Pero when it comes to reality, kakailanganin po natin na malaman natin ang bagay na ito. How are we going to do this? Because at the end of the day, ang goal po natin is to land our clients and particularly our premium clients. Okay, so i-check natin yan on our accountability group discussion for this second week. Okay, so what is our goal sa pag-aaral natin ito? Okay, so our goal is to craft a defined service for a defined market so you can be searchable by your own market and result into successful match of your offered service versus their need. So, ganyan po ang goal natin. Kailangan ma-define natin kung ano yung ililingkod natin o isaservisyo natin sa ating defined market. Sino ba yung tina-target natin? Para sa ganun, magmamatch kayo ng inyong market versus the service that you are going to offer them. Okay, alam niyo po, last week kasi, when this topic was given to us, last week kasi, ginawa namin ito. I joined the group and we ran this kind of work for a week, no? Ginawa po namin to. The reason, yung pong isi-share ko sa inyo ay galing po dun sa napag-aralan ko. Okay, bibigyan ko kayo ng sample how we're going to do that. Okay, so ngayon, paano ba piliin yung chosen market? Tatanungin niyo, paano nga ba? Ang dami-dami niyan, 'di ba? Pag tumingin kayo, I don't know, I think you have already, by now, you have been looking for different kind of market na available sa industry ngayon. Iba't ibang, iba-ibang klaseng market niyan. Paano mo ngayon i-define? Saan ako sa swak? Saan po ba ako pwedeng makapagbigay ng service? Ang criteria mo when you are choosing a market, dalawa lang po. Huwag na nating palakihin ito. Dalawa lang ang criteria natin. Okay, so ang criteria natin, number one, are they easy to access and find? Ito bang market na ito, madali po ba siya? Accessible po ba itong market na ito? Baka naman ang hinahanap mong market ay hindi kilala. O for example, ang hinahanap mong market ay itong gusto mo mag-servisyo doon sa market na halimbawa ay nagsusupply ng mga astronaut equipment. 'Di ba? So napakaliit noon. Although high-end yung market na yun, pero maliit lang siya. Hindi siya ganun karami. Okay, pangalawa, meron bang volume itong market nito? Ibig sabihin, marami ba ang namimiyembro dito sa market nito? When I get in touch with them, marami ba sila? Okay, so tuturuan ko kayo how to do this practically. Okay, for example, sa FB, sa Facebook, susubukan natin. Saan po ba tayo hahanap ng market? Okay, for example, sa Facebook. Okay, can you see my screen sa Facebook screen? Nakikita niyo po ba? Yes Alright. po. Okay, for example, magbibigay tayo ng sample dito. How we are going to choose our market. Okay, for example, hanap tayo. Gusto kong i-market ang mga fitness coaches. Okay? So, hanap tayo ng market.
fitness coaches na tingnan natin, marami ba sila? Tingnan nga natin kung marami sila sa market. Okay, so tingnan ninyo kung ano ang meron dito. Okay, so ang sabi rito, tingnan ninyo yung mga grupo ng mga fitness coaches. These are the certified coaches or trainer of the Philippines. So 11,000 ang members niyan. Ito, yung fitness enthusiast, nasa 7,800 ang members. And ibig sabihin, kapag sila'y tatargetin ko, marami sila. Di po ba? So makikita nyo from here, ito pala, pwede ko silang targetin. Kung gusto ko talagang mag-market, marami rin pala akong makukuha mga market sa fitness coaches. So ayan, makikita ninyo, marami ang numbers. So we are talking here of numbers. Kasi kung maliit naman, yung volume noon ay hindi rin magandang puntahan. Kasi maliit lang. Ilan kayo mag-aagawan doon o ilan kayong papasok doon para mag-serve, di po ba? So volume also is necessary. Okay, so saan pa natin to pwedeng hanapin? Bakit hindi natin itry sa LinkedIn? Okay. I-try natin sa LinkedIn kung meron tayong makukuha. Okay, so this is LinkedIn. At siguro naman karamihan sa inyo may account na sa LinkedIn. Ano? So check natin sa LinkedIn kung meron dyan na fitness coach na pwede natin pasukin. Pwede tayo mag-reach out. Tingnan ninyo, ang dami rin. Tingnan ninyo ang mga grupo nila. So this, and usually, LinkedIn and Facebook, puro mga international din ang mga dyan. Kasi hindi lang naman tayo ang may Facebook, di po ba? Sa iba't iba bansa, meron din sila. Even sa LinkedIn, lalo na sa LinkedIn, kasi ang LinkedIn parang Facebook din po yan, pero ito'y tambayan ng mga businessman. So, ayan, marami po tayong makikita. So, may volume siya, di po ba? So, that is what I am referring to when it comes to choosing your own market. What else? I-try naman sa Google. Kung halimbawang, ayoko masyadong maghanap sa Facebook o kaya ayoko sa LinkedIn. Bakit hindi tayo kay Google magtanong? Okay? Tanong na lang na tayo ng generic. Wala tayong hinahanap ng fitness coach or what. Kay Google, magtatanong tayo ng very generic questions. Okay. So magtanong tayo kay Google ngayon. Halimbawa, itanong natin, kasi tayo ay mga bookkeepers, pwede natin itanong kay Google, what bookkeeping, for example, what bookkeeping market has the highest demand? Okay? Tanong natin kay Google kung ano ang sasagot ni Google. Sabi ni Google, restaurant. Binibigyan na tayo ng tip ni Google. So, hanapin natin restaurant owners. Sabi ni Google, according to Google, sabi niya, ang restaurant owners daw is one of the biggest may need sa bookkeeping services. So, that is how you find your market. Kung saan kayo talaga mag-niche down na market na i-concentrate ninyo yung effort ninyo doon. Okay, so nagets po ba yun? Or may question kayo pagdating sa looking for your own market? Meron po ba? Alright, kung wala naman pong question, then we are going to continue. So ngayon, halimbawa, naisip mo na o nahanap mo na yung market na gusto mong i-niche down, o i-concentrate, ano na ngayon ang kasunod? So, ano susunod doon? Kung alam ko na nga yung market ko, papaano ngayon ako makakapag-serve or papaano ko naman ngayon ma-offer yung service ko sa market na yun? Okay, so pupunta po tayo sa next part. Okay, so tatlong bagay kasi ang gagawin natin. Chosen market, offer statement, and optimized profile. So, naka-check na tayo sa chosen market. Nakapili na tayo ng chosen market. Okay, so what's next? How can I provide a statement to my chosen market? Hindi ko pa alam, very broad pa, magulo pa, o malawak pa, hindi ko pa siya alam kung paano gawin. Okay, so para bumaba tayo from chosen market to offer statement, may gagawin po tayo.
ang susunod po natin gagawin dyan ay itatanong natin ang problema nila. Okay, so ang tatanungin natin, what are the common problems of your chosen market? Kasi pupunta ka doon, mag-o-offer ka ng serbisyo mo, hindi mo naman alam kung ano ang problema nila. Kailangan muna alamin mo ano ba ang problema nila. So you have to identify the pain points of that business. Kailangan malaman mo, hindi ka pwede bookkeeper ako, alam ko kung paano gumamit ng Xero, alam ko kung paano gumamit ng QuickBooks. Samantalang hindi mo naman alam ano ba talaga yung pinagdadaanan nila, ano ba yung problema ng negosyo. Okay, so kailangan mo talaga, you have to identify pain points. And you should come from a place of help para maramdaman nila that you are there and able to meet the need. So, kailangan alam mo kung paano sila tutulungan. Hindi kasi lahat ng bookkeepers nami-meet yung need ng chosen market nila, ng mga kliyente nila. Kasi kailangan maging specific ka. What are you offering? Okay. So, and pangatlo, bookkeeper ka. Hindi mo kayang gawin yung ibang trabaho. For example, hindi ka naman social media manager. So, hindi yung tipong ang problema nila ay hindi sila nakikita sa ads o wala silang online website. No? Hindi mo kayang sagutin yun. Kailangan, it should align to what kind of service that you are going to provide. So, you have to check where your service is most needed. Yun po ang kailangan. So, paano natin ito gagawin? So, sige, alam ko na yung market ko. Pero hindi ko naman alam kung anong problema nila. Paano ko ba hanapin yung problema nila? Okay, talagang gagamitin po natin ang ating mga computers. That's how we're going to check kung ano talaga ang problema nila. Okay, so gamitin natin halimbawa si Google or si ChatGPT or sa iba dyan, gumagamit kay Gemini o kaya DeepSeek, di ba? Ang dami-dami nating mga pwedeng gamitin. So, okay, for example, simplihan na lang natin, kay Google na lang. Okay, so tatanungin ko, halimbawa, naisip ko na, ang gusto ko talaga, nakita ko na meron akong market for house contractors. Okay, kunyari house contractors na yung market mo. Paano mo hanapin? Ano ba problema ng mga house contractors? Paano ba ako papasok dyan? Di tanong natin si Google. Okay, for example, Google lang ito, napakasimple. Pag kay Google, sige, tanong mo, what are the common problems of house contractors that affects their revenue? Diba? Pagka ganyan ang tanong mo, syempre may pangangailangan yan. Something for a bookkeeper. Okay, so ito yung mga problema daw niya. Okay, so ito, mga labor shortages, rising material costs, delays, cash flows. Okay? So, ito yung mga ano pa lang to ha, pa-general pa lang na binibigay. Pwede ka pang bumaba, pwede mo pang anuhan yan, laliman yan. Kung pupunta ka kay Gemini or kay ChatGPT, mas specific pa yung mga isinasagot nila. So, halimbawa, yan na yung binigay sa yung problema. Ngayon, papaano ito? Halimbawa, kunyari ito, safety concerns. Ano namang kinalaman ko dyan? Ano nga po bang kinalaman ng bookkeeper dyan? Wala tayong kinalaman dyan. So, hindi yan yung ifo-focus natin problema nila. Okay? So, magpo-focus lang tayo sa problema nila kung saan pwedeng pumasok yung serbisyo natin. Okay? For example, ito, cash flows. Di po ba? Pwede tayo mag-offer ng help sa cash flow. Okay? So, yan ang pwede natin pasukan na mga problema. Hanap pa tayo ng iba. Okay, hanapin natin si Gemini. Puntahan natin si Gemini kasi minsan maganda sumagot si Gemini. Gemini AI. Okay. Tanungin natin, same question. Medyo, ano naman kasi yan eh. Libre naman lahat ito. Libre naman ito lahat. So, gamitin natin lahat ng ating mga tools. Tanungin natin. Ganon din tanong.
Okay, so what are the common problems of house contractors that affects their revenue? Pwede nyo, what are the common problems of halimbawa restaurant business that affects their revenue? Okay, so tingnan natin kung ano ang isasagot sa atin. O ito na, o ang gaganda. Okay, ito yung mga sagot niya, 'di ba? Napaka dinitalye na niya. O hindi na tayo mahihirapan. Ibinigay na sa atin lahat ni Gemini, ni ChatGPT, yan gamitin niyo lahat yan ni Google, 'di ba? O 'di ba? Sabi niya poor cash flow management. Ano pa? Cost overruns, insufficient insurance coverage. Yan yung poor financing options. Those are the problems. Babasahin niyo yan para magkaroon kayo ng idea bakit nagkakaroon ng problemang ganyan si house contractors. Yung mga small businesses lang kasi ang kino-concentrate muna natin. Diba? Halimbawa, naay mo na, gusto ko silang tulungan dito sa poor cash flow management. May problema sila dyan. Papaano ngayon? Papaano na tayo papasok ngayon? So, so kanina, na-define natin yung market natin, tapos sumunod, dinefine natin kung ano yung problema nila. Ito na yung problema nila, meron silang financial management solution because of the poor cash flow management, halimbawa. So, how do we get into offer statement? Okay, so let's go here sa ating presentation. Okay, so ito ay ginawa ko. Halimbawa, napili ko si house contractors. Okay, so ang market ko halimbawa si house contractors. Ang dami niyang problema. Dito, ito ay ni-research ko. Ito yung lumabas na problema. So katulad nung nabasa natin, sabi niya meron siyang cost overruns and budget issues, meron siyang payment delays and cash flows, inefficient project management. Pipili lang ako dyan ng isang problema na ima-magnify ko na problema ni business owner at doon ako papasok to offer my service. O halimbawa, pinili ko si poor financial management. Kasi pagka poor financial management, we can offer up something. Okay? So, eto siya. Eto yung pinili ko. Si poor financial management out of the many problems na dinaranas ni business owner. Okay. So, now, anong gagawin natin? Na-define mo na yung market mo, na-define mo may problema pala siya, at nag-single out ka sa isang problema, paano mo ngayon ita-tie up yung specific service mo sa yung identified market. So this is how we're going to do it, and this is very important. Tandaan nyo lang po ito. Kapag ka po nag-offer kayo ng service, dalawang question lang po ang sasagutin ninyo, and it should be very, very clear. Who and what? Okay, anong ibig sabihin ng who and what? I-define mo, sino ba yung chosen market mo? Among the many kind of businesses that is available, sino specifically yung iyong chosen market? Sino yung chosen market na gusto mong serbisyuhan? Okay, nakalagay po yan. Tapos, what? What are you going to offer? Okay, so hahanapin mo pa rin yan, diba? So, makikita mo na yan sa, nahanap mo na yan kung sino yung market mo. Kanina, sinabi ko, nag-example ako, halimbawa, house contractor, at kung ano yung ma-offer mo as a bookkeeper. Okay, dapat naka-align kung ano ka as a bookkeeper. So, hanapin mo yan. Ngayon, paano natin gagawin yan? Okay, so, kanina, ang problema ni house contractor, poor financial management. Paano natin ngayon gagawin yan? Punta ulit tayo kay Gemini. Okay, talaga magtatanong tayo ng magtatanong dyan. Okay, pwede natin itanong, sabihin mo, how can a bookkeeper help solve house contractor business on their poor financial management? Ay, napakasimple po, di po ba? Lahat tinanong na lang natin siya kay Google, kay ChatGPT, kay AI. Tatanungin mo siya. Okay. So, ito po ang mga sagot niya. Okay.
So, kailangan tulungan mo daw siya bilang isang bookkeeper. Kailangan isolve mo yung inaccurate cost estimation niya. Okay? O, pwede para sa cash flow management, pwede mo siyang efficient billing and invoicing or accounts payable management. Ganyan na pwede or gagawa ka ng bank reconciliation or cash flow forecasting, pati managing retainage. So ito yung mga answers binigay na sa atin lahat, hindi po ba? So ngayon, ay gagawa ka na ng offer statement based on what you have researched. Puro research lang naman po ang gagawin natin. Okay, so example. Okay, gumawa rin po ako niya ng example. Okay, so sa who and what. Okay, so who natin is si house contractors kasi that is your chosen market. So what natin, ang what kasi is the problem that you want to solve o define mo. Ano yung what? It's the poor financial management do sa house contractors business. Okay, so example po, hindi naman po sasabihin kung ito na yung tamang paraan or ito na yung tamang statement. But you will have to come up with your own statement, offer statement kung ano yung ino-offer mo. But I made an example here based on the research that I did kay Google and kay ChatGPT. Okay, so offer statement. For example, ako ito, sabi ko, I help house contractors solve their poor financial management that affects their revenue by providing accurate tracking of expenses, improving cash flow management, and enabling better budgeting and forecasting. So, maliwanag po dito yung who, the house contractors, and what. Ano yung ino-offer ko? Ito po yung mga ino-offer ko. I provide accurate tracking of expenses, improving cash flow management. Ganyan po ang paggawa niyan. So, mas maganda po, baka nga po mas maganda yung magawa ninyo. It's all about research po. Basta magre-research lang kayo, at least alam niyo na yung fundamentals nito. Number 1, ang gagawin natin, ito po, chosen market. Hanapin niyo po muna yung chosen market ninyo, yung offer statement. Then the next one, we will go to optimizing your profile. Kasi pagka meron ka na nito, alam mo na kung sino yung market mo, alam mo na kung paano ka makakatulong, paano ka naman makikita ng market mo? Di po ba? Yun ang tanong. Paano na ngayon? Okay, marunong na ako. Alam ko na kung paano susolve yung problema nila. Alam ko na rin kung sino yung hahanapin ko. Paano naman nila ako mahahanap? Okay, so ang susunod pong gagawin natin is this one. Okay, you have to optimize your profile. Ano po ba ibig sabihin? Ito, dito sa TBSA, maraming beses po ninyong maririnig, you have to optimize your profile. Lalo na pagka umattend kayo ng mga client getting lessons, nandyan po talaga yan. You have to optimize your profile para makita po rin kayo ng inyong mga hinahanap na market. Okay, paano po ba yun? Okay, so eto po yun. Ito po yung mga social, ang sinasabi ko po i-optimize ninyo are your social media profiles. Okay, ano po ba yung mga social media? Sample lang po ito, hindi naman po ito ang lahat. So meron tayong LinkedIn, Facebook, TikTok, Upwork. Those are the samples of social media profiles na pwede ninyong i-optimize so that you can share kung ano yung offer statement ninyo, which defines your market and which defines what you can do for your market. Okay, ako po yung nag-sample. Okay, gumawa po ako ito. This is on Facebook, no? Nag-sample lang po ako sa Facebook. Later, si TL Francis will give us a view of her LinkedIn. Okay, kasi in-optimize yung LinkedIn niya. Ako kasi hindi ko pa ginagalaw yung LinkedIn ko, but si TL Francis has already optimized. Ito po ay sa Facebook. Ito naman ay sa Canva lamang ginagawa. Napakadali lang po nitong gawin sa Canva. Okay, so optimizing your profile. Okay, so ang market ko dito sa sample is dental and medical professionals. That is the market that I have searched.
Tapos ang problem na gusto ko i-solve para sa kanila is the rising operational cost because of the advanced technology adoption and high-cost consumables. Okay, so sa akin, nilagay ko dito, sabi ko, I help dental and medical professionals improve their revenue caused by rising operational costs through intelligent bookkeeping workflows applied to budgeting and financial planning, expense optimization, billing, and revenue cycle management. Okay, sa paggawa lang po ng inyong profile, use searchable keywords that define you and define your market. Tandaan po natin yan kasi dito po sa panahon natin ngayon, SEO is very important. Dapat yung mga keywords na ginagamit ninyo, madaling hanapin. Halimbawa, si businessman is naghahanap ng bookkeeper, ay wala namang bookkeeper do sa inyong profile, hindi po kayo agad mahanap. So maglagay po kayo ng mga keywords on your profile that defines you, your market, and what you offer is yung talagang mga major keywords po based do sa services niyo. Okay, so with that said, eto na po yung nagawa natin. So, pumili tayo ng market, nag-offer tayo ng statement, at nag-optimize tayo ng profile. So, naintindihan niyo po ba? May tanong po ba kayo? O may gusto kayong idagdag? Pwede rin po. I-stop share ko na to. I will stop share. Okay. So, kumusta po? Did you learn anything? O nalito lang kayo lalo? Okay, pero i-enjoy nyo po. This is really nice practice. Nung ginawa ko to last week, natuwa ako. Ay, ganito lang pala to. Ang daming pato. Kay ChatGPT lang pala at kay Gemini lang ang tanungan. O, diba? Parang napakadali lang. Okay, so ano po? May tanong po ba kayo? May gusto kayo idagdag? Pwede rin? Madugong pagtutol. Oo. Violent reaction, do you have? Subukan nyo lang po. Kasi at the end of the day, ang goal naman natin, bakit po ba tayo pumasok dito? Kung ang goal natin mag-aral tayo for all eternity, medyo hindi po makatarungan yun. Kailangan may resulta rin po ang pag-aaral natin. Kailangan it should result into employment, into work, di po ba? So yun po, ina-encourage lang namin kayo to just practice this so that you will be able to land a client. Masubukan po natin. So, meron po ba any question? At kung wala na pong question, I will turn you to TL Francis so she can share her own profile. Ang ganda po ng presentation. Ayan. So, bali, isa-summarize ko lang po. Sabi kasi ni TL Mean, ang tatlo yung kailangan nating i-consider. So, pumili ng market, choose your market, formulate your offer statement, and optimize your profile. Ayan. So, i-share ko po yung LinkedIn ko. Medyo matagal na po itong na-optimize. Share lang po ako ng screen. In charge mo. TL, nakamute ka, TL. Nakamute ka, TL. Ayun, sorry. Ayan, baba natin to. So, bale, ito po yung aking LinkedIn. Yung first part po, which is choose your market. Ang niche ko po is real estate. Kaya ito po, QuickBooks po ang karaniwan kong ginagamit. Although, mapag-aaralan din po natin dito ang Xero, yung iba po Wave. Pero dito po, nakafocus po ako ngayon sa QuickBooks in real estate industry po. So, dito po sa real estate industry, kailangan din po nating himay-himayin. Anong klaseng real estate ba to? Kasi may iba-ibang klase din po yung real estate. So, yun po yung i-research din natin.
Sa Airbnb ba tayo? Short-term rental, property management, long-term rental. So yun po yung mga yun din po yung mga i-research natin. Bawat market po ng real estate, hahanapin po natin yung pain points or yung mga problems nila para gawin po natin yun as parang yun po yung ma-highlight dun sa offer statement natin. And then next one, so ito na, meron na tayong market. Ito na din yung ating offer statement sa LinkedIn. And pwede po tayong mag-optimize ng profile apart from offer statement. Dito po sa baba, pwede pa po natin i-highlight or i-detail kung ano yung mga key skills natin, ano yung mga alam nating financial software. Kasi minsan titignan din yan ng mga potential clients kung ano na ba yung alam mo, ano yung ma-offer mo, ano yung expertise mo. So ganun lang po yung, dito lang po talaga tayo mag-work sa pag-detail po ng kaya nating i-offer sa mga clients. Yun. So ito po yung LinkedIn. Ganyan lang po. So pwede din po dito, meron din pong kapag client na din po kayo, pwede kayong maglagay dito ng recommendations from, ito po, si Coach Lloyda, dati po siyang coach dito sa BSA. Ayan, so pwede din po niyong ilagay dito yung mga testimonials nyo. Part din po siya sa pag-optimize po ng profile ninyo. Kasi minsan, yung mga clients po, tinitignan din po nila yung mga testimonials from previous clients. Ayun. So, pwede nyo na pong i-work to habang nag-aaral po kayo. Anyway, nasa week 2 pa lang tayo. Habang ina-identify din po ninyo kung ano po yung niche ninyo or ano po yung market ninyo. Okay. Ito pwede nyo pong gawin sa time. Ayun. Thank you. Kung may questions po kayo, may 5 minutes po tayo for question and answer. Tell na Ann. Stop share na po ako Yep. So yeah, kung may question po kayo, then shoot us the question. We will try to answer it as best as we can. Yes, we have one po sa chat box. Yeah. Ang haba. Tingnan natin. May question dun sa ating chat, TL Mean. All right. Dito si Michael, ang sabi niya, virtual bookkeeping is not yet your full-time venture like you. Yes, like me, because I still have other work right now. So, would you recommend creating a different LinkedIn profile for your accounting services? Well, actually, ganito kasi yan, Michael, no? I tried actually to create another LinkedIn account. No, you cannot do that. Bawal. No, one lang yata yung LinkedIn account. So, hindi pa pwede. Kaya hindi ko siya pwedeng magalaw kasi nakahabol sa akin yung aking existing ngayon kasi nakatutok. So, hindi yata pwede talaga. So, but one thing I've learned, kasi kahapon meron akong kausap, what he did, he changed yung kanyang LinkedIn. Tinanggal niya ngayon. Nagbawas siya ng kaibigan ng connects. Alam mo yun, yung mga connects niya na ayaw niyang connect. So, he built another set of connects dun sa sa LinkedIn profile. So, parang eventually parang mabubura na rin yung old yung old LinkedIn mo kasi kumbaga hindi na siya magre-resurface Ang problema, kasi ang nangyayari po sa LinkedIn, kapag ka may isang bagay kang ginalaw sa LinkedIn, aakyat siya Kumbaga, so mapapansin ka talaga, especially with your connects, no? So, pero kung tatanggalin mo yata siya, I heard from him, doon sa nagtanggal siya ng mga niya, old connects niya. So, yun lang ang magagawa mo for now if you don't want to post it because you still have an existing commitment right now. So, yun lang ang masasuggest ko for now. Okay, sabi ni Melissa, what if my chosen
market, offer statement, and optimize profile na po. Then yung client po nagtatanong about sa experience mo. Paano po ito kung zero experience sa bookkeeping? Dito po kasi sa TBSA, pagka nadaanan nyo na po yung booster classes, actual na po yung ginagawa ninyo. The cases that they will give you are real clients, real accounts. Okay, binabago lang nila syempre yung mga pangalan kasi for confidentiality purposes, pero real accounts na po yun. So, malamang wala po tayong mga experiences dito talaga. Hands-on dun sa ano. Pero yung, kumbaga, pagka nagawa nyo po kasi yung mga exercises doon na mahirap, talaga sumakit ang ulo namin, lalo na sa, sa QuickBooks. Talagang madugo. Pero pagka nagawa nyo po yun, magiging confident kayo kasi you can go around the tool talaga at hindi na kayo maliligaw. Kung yung mga errors na mako-commit ninyo during the exercises, ay maganda rin po na may errors kayo kasi alam nyo kung paano re-resolbahin yung mga errors ninyo. Tsaka meron din po naman nag-o-offer ng internship, hindi naman lahat, pero minsan bigla siyang bumubulaga na nag-o-accept sila ng mga internship. So, maghahanap lang po tayo dito ng mga ng mga opportunities na ganon kasi may mga nag-o-offer din po ng internship. Yun, actual na talaga yun. Pinapahawak na kayo talaga ng accounts talaga, ng real client. So, hindi nyo naman sabing zero experience kasi meron po talaga kayo. Actually, si TL Francis is part of that na, nag-umpisa siya with that, di ba, Francis? Actually, since nandito na po kayo sa PBSA, hindi na po natin pwedeng sabihin zero experience tayo. Kasi dito pa lang sa PBSA, meron na tayong mga skill tests. So, pwedeng sabihin natin kay client na your experience is yung mga nagkapag-practice na po kayo with actual books, actual transactions. Kasi yung sa skill test natin dito sa loob, totoong bank statements naman po. And bibigyan kayo ng mga real scenarios. So, hindi po talaga natin masasabi na zero experience po tayo. Habang nandito po tayo sa TBSA. So, pwede natin yun i-tweak kung paano natin i-present yung sarili. During discovery call, pwede natin yun i-formulate na paano natin i-impress si client na although wala ka pang actual client experience, pero nag-practice ka na. So, hinone mo na yung sarili mo through the skill test and inaral mo na yung market. Siguro na lang, kung paano na lang natin yun i-communicate kay client na makuha natin yung, kumbaga ma-impress natin sila. Ayun. So, may hahabol pa pong question bago po tayo mag-breakout room. Wala na Meron po? pa isa. Meron pang isa. Ay, meron pa isa. Kenji. Ayun. Pwede TL? po ba na not related sa topic ngayon ng question, hihingi lang po na sana ng tips. I'm currently applying for accounting staff position sa iba-ibang company para po sana may work ako habang nag-aaral ng bookkeeping at the same time working related sa bookkeeping. So tips daw ang kailangan ni Kenji because he is applying now for the bookkeeping accounting staff ang ina-applyan niya. Dito, I think depende sa ma-applyan mo. For example, since na-mention mo kasi dito as accounting staff position. So ano to, may gamit ba silang software? May manual bookkeeping ba sila? Kasi unang-una, kailangan nating malaman or maintindihan kung ano yung kailangan natin dun sa ilaland nating job. Kung for example, may accounting software sila, sarili ba nila? May QuickBooks ba sila? Xero sila? So yun po yung una nating i-identify para alam natin kung kumbaga parang magagawa ba natin yung job natin dun sa particular na trabaho na ina-applyan po nila. I hope that helps. Kenji, did that help? Yes po, yes po. Thank you po. Ayun.
Yeah, alamin natin kung ano yung, kasi importante, no? Ang napansin ko kasi sa mga employers ngayon, when they're looking for accounting staff, sinusulat na naman nila or nilalagay na naman nila. If they're using mga online tools, no, na ganyan, nilalagay na naman nila, tapos sinihingi na inaano nila na dapat meron kang alam sa ganung tool. So, yun ang paghandaan lang natin. And just be confident kung ano naman, yung mga talaga, sasabihin ko sa inyo, yung mga inaaral natin dito ay talagang magagamit ninyo. Kasi talagang, yun actual clients talaga yun. Conversion pa nga lang from PDF to CSV, yung mga ganyan, pag-aaralan nyo yan. So, maaano yan, makukuha yan. And in addition po pala, yung parang, kasi may mga clients po kasi na wala po talaga silang time magturo. Yung may mga clients na alam nila kung paano yung work, kaya lang since time constrained din sila, kaya nga sila nag-hire kasi they need help. So parang minsan may mga clients na wala talaga tayong magturo, kaya doon siguro pumapasok yung kailangan nila ng may experience na. May mga clients din na bibigyan ka ng time na, kung magbibigay sila ng time para turuan ka. Kaya lang, let's expect na hindi tayo laging matuturuan, lalo na dito tayo, freelancers tayo. So, siguro sa ngayon, kung kaya naman, kung kaya pa ng budget, ganyan kaya ng time, focus ka muna dito, aralin mo, para kapag nag-apply ka na talaga, at least may ma-offer ka na talaga na, ito alam ko na. Ayun. Sir Emilio is asking, in optimizing profile, where can we ask assistance with regards to profile design? Sir, alam niyo po, ako talaga wala rin akong alam, but Canva is a very good source. Pagka, kapain lang natin, minsan, pwede naman yan, magturuan tayo sa Canva, nandun ang lahat. Yung paggawa ng profile for Facebook, for LinkedIn, doon namin lahat kinukuha yan. Canva lang po, how you would like yourself na parang, ito yung pakita mo as, sa profile. Kasi ChatGPT, pwede kong mag-suggest na design. Kumbaga parang sabihin, i-prompt mo lang kay ChatGPT, ito yung naiisip kong design ng profile ko. Bibigyan ka naman niya ng suggestions. And also, I think Copilot, magaling din siyang magbigay ng designs po. Mga AI tools po natin. Nandiyan ang lahat. Sa totoo lang, lahat ng kailangan natin. Depende lang po kung paano yung prompt natin. So, ayun. Okay na po tayo, Tielmean? Yeah, we're good. Kung wala na pong question, salamat po. Yes po. So, proceed na po tayo sa ating breakout room. Tiel George? Yeah. So, we're 24 actually, no? 24 lang nasa loob. Right? Yes po. So, 24. na-divide ko na po siya. Ayan. So, open po yung breakout rooms. Automatic po na ma-assign na po kayo. See you after 40 minutes po. We'll be back. Ayun. Wait lang. Kabalik na po ba ang lahat? Ayun. Hi, Tielman. Tiel George. Yeah. Wala pa. Bakit? Hindi pa tayo kumuha ng picture kanina, no? May mga nakuha po ako, TL. Pero sa breakout room niyo po, nakakuha po kayo? Hindi eh. Alam mo naman ako. Nakalimutan ko. Ayun na. Nabiting kami. Ang lahat? May naiwan ba? 24. May 3 pa. Nasaan na sila? Nag-leave na. Yeah, may nag-leave sa group namin. Yeah, oo. Nagpaalam kanina. Ayun. Dalawa na lang nawawala. 27 tayo eh. Ayan, may nag-leave sa amin. Yeah, picture ulit tayo. Picture taking, Maki. Ayan. Yes po, bago sa mga naka-close po yung cam, picture lang po tayo saglit. Pa-open cam po. Ayun lang po natin makapag-open cam ang lahat.
And Miss Melissa? Miss Melissa, nasa breakout room po ba kayo kanina? Parang hindi ko po kayo nakita. Ayan. Si Miss Jam, hindi po talaga siya, hindi po siya makaka-join kasi driving po siya. Miss Rio Beth, kaya po mag-open cam? Nasa work si Miss Riubet. Sorry. Okay, sige po. Kasama ko siya sa, Yan, sige sa po. group. Sige po, 1, 2, 3, smile. Ayan. One more po. 1, 2, 3, smile. Ayan, thank you po. Kayo na po, TL George. Okay, so sa ating sa breakout room, so marami ring nagsalita sa amin, at least nag-share din sila. So bago tayo mag-end, I just want to have one quotation. Share ko lang yung aking screen, sandali lang. Dali lang. Yun. Nakita niyo yung aking quotation? Hindi pa. Ay, So, wala pa pong naka-share screen, TL. Yan. Yan. Yes Okay. po. So, ito lang ang word for today ko. Your attention to details is not just numbers. It's the foundation of trust, growth, and clarity. Bali, isinare ko lang to kasi ito yung, hindi na tayo nagdi-deals with numbers eh. Pagka nagano tayo sa ating mga kliyente, foundation natin yung trust. Yung ating growth pagka nag-aaral tayo. Tsaka yung clarity na gusto natin gawin sa buhay. Naget po ba? Or masyado pong malalim? Okay. So, stop share ko na po. And before we end our session, mag-closing prayer po tayo. TL, yung yung live coaching po. Oo nga pala, sorry. May announcement pa nga pala yung live coaching on August 2, Saturday, week 3 live coaching. 7 p.m. via Zoom. Okay? So, let's bow our heads para po sa prayer natin, sa closing prayer. Ama, maraming salamat po sa araw nito. Maraming salamat po sa speaker namin ngayong araw na to na nagbigay ng maraming insight sa amin. Pinasasalamatan din po namin ang bawat grupo na nag-share ng kanilang mga talento, mga skills, at pag-aabot kamay sa pagtulong sa bawat isa sa amin dito sa grupo. Pinasasalamatan po namin lahat ito, ang araw na ibinigay niyo sa amin. Naway patnubayan niyo po kami sa aming gagawin sa pang-araw-araw at sa pag-aaral po namin ito sa aming bookkeeping experience at journey. Maraming salamat po sa lahat ng ito, Ama. Pinasasalamatan po namin ito sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Okay. So, TL, any parting words? TL Francis, any parting words? Okay na po. Thank you so much. See you Thank you po next for week. joining. See you po. Bye-bye. Okay, guys. See you, everybody. Thank you. PM Bye. lang. Thank you. PM lang, PM. Kung may mga questions.
TLs, ano pa tayo, no? Dito pa tayo